Hi guys! Welcome muli dito sa aking video. Ayan, maraming salamat sa lahat na nagko-comment at nanonood nitong aking mga video guys. Ayan guys, tayo ay bumalik doon sa question ng isang followers natin dito sa TikTok. Ang sabi niya, "Ma'am, hindi po ba natatakot ang mga Japanese?" Ayan. So, mababasa nyo yan dyan. So, kinip ko na lang for privacy yung kanyang comment at hindi ko na screenshot. Mababasa yan ng mga nag-comment dyan. Ayan. Kung hindi daw ba natatakot ang mga Japanese sa sinasabi nila na mega earthquake. So, dito guys sa Japan, sa lahat ng kababayan namin dito sa Japan, natin dito sa Japan, kaming mga nandito sa Japan, normal na po sa amin ang nililindol ng malalakas. Kaya po pagka lumayanig, lumilindol, nakikiramdam na lang po kami kung lalakas po ba ito o hindi. Ayan. Lalong-lalo na po sa mga veterana dito sa Japan. Kami kasi mga bago-bago pa no? Yung mga veterana na dito sa Japan, nakaranas na sila nung unang-unang panahon pa lang dito sa Japan ng matitinding earthquake. Katulad dun sa Kobe nung nagkasunog, katulad dun sa Sendai nung magka-tsunami na malakas guys. So yung mga veterana dito sa Japan, nakaranas na yan ng malalakas na lindol. At kung tatanungin nyo po ang mga Japanese kung natatakot ba sila dito sa lindol, abay syempre naman po natatakot sila sa lindol. Sino ba naman ang hindi matatakot sa lindol? Eh pagkatapos ng lindol nga guys, ay may mga nangyayaring disaster. Katulad na lang ng tsunami, minsan sunog. Ayan guys, yun kasi nangyayari pagkatapos ng lindol. Usually, tsunami. Ayan guys. O yung tidal wave. Yun. Yun kasi yung laging kasunod na lindol. Kung hindi man ay sunog. Bakit sunog? Kasi yung mga pipeline sa ilalim ay syempre nagra-rumble na din naman yun. No? Pumuputok kasi yun. Yun nagiging sunog. At minsan nagmumula sa bahay. Ayan guys. Yun na yung nagiging nangyayari kapag may ganitong lindol. At normal na nga po yun sa kanila. Kaya lang this time guys, kayong kasi na kumakalat kasi sa social media itong paparating daw na the big one or yung Nankai trap or yung sinasabi ni Ryo Tatsuki. Ay nga sinabi ko sa inyo sa ibang. Hindi naman po yung pananakot. Kasi po dito sa Japan, liliwanagin ko po sa inyo. Dito po sa Japan, normal na po sa amin dito ang nililindol. At hindi po yun pananakot para sa amin mga dito. Normal na po yun. Normal na pong nangyayari sa amin dito yung lindol. Ito po ay paghahanda lamang kung sakaling dumating nga po yung the big one o yung mega earthquake. Bakit po ba alam ng mga Japanese o ng mga Pilipino dito yan? Kasi hindi pa po nagkakaroon ng social media dito sa Japan, hindi pa uso yung ganitong mga TikTok, ay may sinasabi na po sila na maaari pong pumutok ang Mount Fuji or maaari pong lumindol ng malakas na nagmumula sa dagat. Yan daw po kasi ay nangyari na noong unang panahon at pwede uling maulit ngayong panahon natin. Ayan. So, nangyari na daw po yan. So, yung sinasabi ng mga Japanese, igalang natin kung hindi sila kumikilala sa Diyos, wala tayong magagawa doon. Kasi ang pananampalataya, kanya-kanya, respeto natin isa't isa, Wala yan sa pananampalataya, Hindi po binabase kung gaano man kalakas ang ating pananampalataya dito kapag may disaster guys. Nangyayari po yung natural disaster sa buong mundo. Nananampalataya o hindi nananampalataya. Banal o hindi banal. Ayan. Nililinaw ko po sa inyo. Para sa mga banal-banalan, Joke lang po, ayan. Para sabihin nyo, ang taray naman itong content creator na yun. Ayan guys. Nasabi ko lang po yun sa inyo, na yun po, wala po kang kinay po dito yung ating religion. Kung mangyayari po ay mangyayari. At kung may the big one nga, sinasabi ko nga po sa inyo, matagal na po yan. Matagal na nga po yung pinag-uusapan yung the big one o ang pagputok ng Mount Fuji. Kaso nga po ay para din tayo hinihintay ng hinihintay. Hindi naman nangyayari.
nagkaroon nga lang po etong kay Rio Tatsuki na prediction. Kaya po ito, nagbabiral itong mega earthquake. Pero yan po ay matagal nang alam ng Hapon at hindi na po sila, kumbaga hindi na po sila bago dyan. At parang inihahanda na rin nila ang kanilang mga sarili. Kasi guys, normal naman sa Japan ang lindol. Kita nyo naman lagi sa news na Japan lagi ang nililindol, Pilipinas, Japan, ayan. Parang Hong Kong lang ata ang wala pong lindol, ano. So sa mga nakakaunawa po ng video na ito, mga Japanese or mga Pilipina na nanonood, alam nyo na po yan, alam na po natin na talaga pong nililindol ang Japan. At wag na po tayo mag-comment ng mga masasama na hindi tayo nananampalataya o ganyan, na walang pananampalataya, walang Diyos ang Hapon. Wag na po natin ganyanin ang comment natin sa ibang tao, ano. Tayo po ay manood, kung ayaw po natin panoorin ng isang video, skip, ganun lang. Pagpasa na natin, ano. Ayan. So, ito pong darating na July, o itong July na mismo, July na nga tayo. Yun nga po, meron nga pong bali-balita at yung sinasabi ni Rio Tatsuki na magkakaroon nga ng mega earthquake. Ay ano nga magagawa natin kung magkaroon nga ng mega earthquake? Ay di dapat handa na lang tayo, handa kalooban natin ang ating pananampalataya, di ba? Ay kung hindi tayo handa, wala tayong magagawa. At saka kung talagang po oras na natin, wala tayong magagawa, di ba? Ayun. At meron pang nagsabi dyan guys, may isa pang bashers. Sabi ba naman, ate, babalikan kita kapag hindi lumindol ng July 5. Aba po, Diyos ko. Ay, sorry, bawal pong banggitin niya. Abat, sinabihan pa ako na babalikan daw ako guys. Pag daw hindi lumindol ng July 5, di mo balik ka lang dyan at pag-comment ka uli, iniintay ba natin yung lindol? Sino bang may gusto na may lindol o ikaw gusto mo rin bang magkalindol? Siyempre, walang may gusto nito at walang nananakot dito guys. Nangyayari to sa ayaw at sa gusto natin kasi lindol yan. Natural disaster. Nangyayari sa mundo. Ayan. At dahil nga tayo ay nasa plate, ano ba yung tawag doon? Tectonic plate. Mga plate na yan, guys. Ayan. Basta hindi ko na alam din yun, guys, hindi naman ganun tayo ka-professional. Sineshare lang natin yung mga balita at ina-update ko lang kayo. Kaya wag kayong masyadong magagalit at wag niyong sasabihin na nananakot tayo, guys. Hindi tayo nananakot. Nag-update lang po tayo. Para kung may mga hindi nakakaintindi ng mga musukashi na Nihongo, ayan, ina-update po namin kayo dito sa aming TikTok. Ayan, guys. So, huwag kayong magsasalita ng mga bad po yun. Ayan, guys. So, kung dumating man po yung sinasabi nila na the big one or yung sinasabi ng ni Rio Tatsuki na nakikita niya yung future na mangyayari sa Japan, ay maging handa na lang po tayo magdasal. Ayan. So, wala po tayong magagawa kung yun talaga ang nakatadhana sa Japan. At ang magiging center nga po daw dyan ay maaaring yung sakop ng Nankai Trap or maaari yung pagitan ng Pilipinas, Taiwan at Japan. Ayan guys, yun. Basta alam nyo na yun sa mapa, hanapin nyo na lang. At kung kayo ay naguguluhan, meron din pong mga update na balita sa YouTube na nangyayari na mga maliliit na lindol doon sa Tokara Island. Ayan po. Para malinawan po kayo, i-search nyo. Baka sabihin nyo naman, nagsisinungaling tayo guys. Ayan. Hindi po tayo nagsisinungaling. Lahat po ng nilalagay nating update dito ay galing sa balita. Ayan. Itina-translate lang po natin para mas maunawaan ng mga kababayan natin. Ayan guys. At ng mga ibang lahi na hindi nakakaintindi din ng Japanese. Ayun. So, yun lang guys. Maraming sa panonood. Maraming salamat sa panonood guys. Ayan. So, kung gusto nyo nga palang bumili ng mga emergency light, ayan, nandyan lang sa aking TikTok shop guys. At kung gusto nyo bumili ng ganitong light, nandyan lang din sa aking TikTok shop guys. Ayan. So, kung kayo ay content creator, so pwede na kayo maglagay ng ganito para mas maliwanag yung mukha ninyo. Ayan o, tulad nyan guys. So, ayan.
So yun lang. Thank you for watching!